Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Padre Rico Trinidad, ang Chairman ng Commission on Basic Ecclesial Communities ng Diocese of Malolos, Professor Instructor ng kursong Basic Ecclesial Community sa Graduate School of Theology, Immaculate Conception Major Seminary ng Diocese of Malolos. Tayo ngayon ay nasa lecture number 9, Basic Ecclesial Community, Community Organizing, and BEC Parish Propagation Program. Sa lecture na ito ay maunawaan natin kung paano mabisang may papalaganap ang gawain ng BEC sa parokya, partikular na sa pagtataguyod ng lingguhang pulong panalangin ng mga buklod ng BEC at pagsasagawa nito ng kanilang tugong pagkilos. Pakinggan natin para mas lalo nating maunawaan ang gawain ng BEC bilang pamamaraan ng pagiging isang simbahan. So tayo ngayon ay nasa huling bahagi ng ating pag-aaral para sa ating BEC course. Ang ating title sa ating lecture number 9 ay Basic Ecclesial Community, Community Organizing and BEC Parish Propagation and Program. So bali matapos ang ating mga discussion tungkol sa iba't ibang kaalaman tungkol sa BEC, ngayon ang ating pag-uusapan ay ang paano nga ba magpasimula at magtaguyod ng basic ecclesial community sa isang parokya at paano natin ito maitataguyod o sabi nga ay maisusustain matapos na ito ay ating buuin. So para maunawaan natin ito ay meron tayong video presentation na panonoorin paano nagsasagawa ng training, pagmumulat sa mga seminarista na mga naghahanda para sa buhay pagpapari, kung paano pagdating ng panahon ay bahagi ng kanilang ministeryo bilang isang pari o bilang lingkod ng simbahan, ay maunawaan nila at maitataguyod ang basic ecclesial community sa mga gawain at misyon ay pagkakalob sa kanila sa parokya at sa iba't ibang mga pamayanan. So ngayon ay tignan natin ang video presentation na ito. Simbahan sa pinakapayat na anyo nito. Ang ating Santa Iglesia na nakasentro sa Roma ay binubuo ng mga arkidiocese at mga dioceses. Ang mga arkidiocese at dioceses ay nahahati naman sa mga bikarya na siya namang binubuo ng mga magkakalapit na mga parokya. At ang bawat parokya ay binubuo naman ng tinatawag nating mga bisita o SPPCs. Ang mga bisitang ito o SPPCs ay siya namang nahahati sa magkakapitbahayan at mga mag-anak na siyang bumubuo sa maliliit na basic cell groups o mga buklod ng isang BEC. Ang BEC ay nauukol sa lingguhang pulong panalangin. Bawat BEC cell group ay nagninilay linggo-linggo sa mabuting balita na naririnig sa banal na misa at mula rito ay iuugnay ang kanilang karanasan sa buhay. Bilang pagtalima sa salita ng Diyos, bawat isang buklod ay bubuo ng tugong pagkilos ayon sa espiritual at material na pangangailangan ng pamayanan. Nakikita sa BEC ang gawain ng mga unang Kristiyano, ang sama-samang pagninilay sa salita ng Diyos, paghahati-hati ng tinapay na tutuloy sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Ang BEC ay tinuturing ding church at the grassroots level. Ang isang buklod BEC ay simbahan na nakakarating sa pang-araw-araw na buhay ng isang tao, sa mag-anak at kapitbahayan. Bagamat ito ay nasa pinakaibaba, nakaugnay pa rin ito sa simbahan, sa parokya at sa pura paroko. Sa
daigbuhang pagninilay ng BEC sa salita ng Diyos, ito ay nagiging kasangkapan ng pagkakaisa sa simbahan at nagbubunga ng mas maraming paglilingkod sa katawang mistiko ni Kristo. Isa sa mga bagay na naitutulong ng BEC sa isang kasapi nito ay ang pagpasok sa bahagdan ng paglago bilang Kristiyanong pamayanan. Sa pagpasok natin sa proseso ng BEC, pinahalagahan natin ang paghubog ng isang kasapi bilang evangelizer at evangelizing community. Dito, pinapakita ang buhay ng laiko bilang pinili, pinagpala, hinati at ibinahagi upang maging isang lingkod na tumutugon sa hamon ng pananampalataya. Sa pagsasagawa nito ngayon, tayo ay magiging bahagi ng mas malaking sambayanan. Makikita natin ito sa mga tugon pagkilos na ibinibigay sa bawat BEC. Ang kasapi ngayon ay hindi na lamang Katoliko sa pangalan, kundi aktibong laikong lingkod ng simbahan. Isa sa mga naitutulong ng BEC ay ang magkaroon ng dialogue of life o ang pagbabahaginan ng mga karanasan sa buhay ng mga kasapi ng mundo. Dito nakikita ang isang common experience ng bawat isa na siyang nagiging daan ng pagkakaunawaan at pagkilala. Kung saan nasasabi nila ang nilalaman ng kanilang kalooban at isip kasabay ng pagkatuto sa bawat karanasan habang pinagninilayan kung papaano kumikilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Sa ganitong paraan, ang lahat ng kasapi ng BEC ay magkakaroon ng formation of faith at sharing of experience o paglago sa pananampalataya na siyang nagtataglay ng pagpasok sa diwa at aral ni Kristo sa pagtatalakay ng mabuting balita sa loob ng BEC. Dito ay mababangaagan natin na ang BEC ay hindi lang puro salita, bagkus meron din sa gawa. Kaya lang natin na baguhin at hamunin tayo ng salita ng Diyos. Kasama sa mga bagay na naitutulong ng BEC sa buhay ng isang mananampalataya ay magkaroon ng pagmamalasakit sa mga nangangailangan, lalo't higit sa mga naghihirap. Ang BEC ay hindi lamang isang grupo ng magkakapitbahayan na sama-samang sumasampalataya. Bagkus, ito rin ay mayroong tudong pagkilos, lalo't higit para sa mga kapatid nating naghihirap. Ito ngayon ang social action ng BEC o pakikilahok nito sa gawaing pastoral ng simbahan para sa mga kapatid nating nangangailangan, maaaring sa material o espiritual. Gayon na rin ang paghihikayat sa kanila na maaari rin silang maging kabilang nito at magkaroon ng aktibong pakikilahok sa simbahan. Dahil mahalaga na habang umuunlad at lumalago tayo sa simbahan sa ating pagkatuto sa buhay pananampalataya at marapat lang na naisasabuhay din natin ito sa mga ginagawa natin sa pang-araw-araw na buhay. Bago natin masimulan ang anumang lingguhang pagpupulong ng BEC ay kailangan din natin tandaan na importanteng tayo ay nasa tamang disposisyon. Hindi lamang sa panlabas, kundi rin pati sa panloob. Sa aspetong panlabas, pwede natin siguraduhin na ang lugar na pagdarausan natin ng ating pagpupulong ay akma sa ating aktibidad na gagawin at ito ay ang pagninilay sa salita ng Diyos. Kaya maaari natin set up ang isang maliit na altar, may krus, may kandila, at syempre, nandiyan ang Biblia, ang pagbabasahan natin ng salita ng Diyos. Pero syempre, higit sa lahat, importante na ang ating kalooban ay handa nang sa gayon ay mas tumimo sa ating kalooban ang ating pakikinggang salita ng Diyos at mas makapagbahagi tayo ng buo sa ating kalooban na isasantabi muna natin ang ating mga alalahanin, ang ating mga pinagdadaanan at ilagay natin ang ating sarili. Ibabat natin ang ating sarili sa salita ng Diyos. Narito ang galoy ng unang panalangin ng BEC Mission Community. Matapos sawitin ang pambungan na awit, syempre ay simula natin ang pagpupulong sa pambungan na panalangin.
Kasunod nito ang pagsamo ng Espiritu Santo upang siyang maging gabay sa ating gagawing pagpipilian. Tapos nito, syempre, awitin natin ang Alleluia at babasahin natin ang mabuting balita noong nakaraang linggo. 2 beses natin itong babasahin para mas tumibong sa ating kalooban. Matapos, nararapat na magkaroon lamang tayo ng sandaling katahimikan upang mas tumibong sa ating puso ang ating narinig ng mabuting balita. Sumunod, ang bawat isa ay pipili ng isang salita, kataga, pangungusap mula sa ebanghelyo na siyang pasisimulan ng magaganap na pagbabahagi. Sa pagbabahagi, ang bawat isa ay magbabahagi sa pamamaraan ng Bible, faith sharing o ACGCs. Ating tatandaan na hindi natin papangaralan ang ating mga kasamahan, bagkus ibabahagi natin ang ating personal na pagninilay sa ebanghelyo. At kung paano ito ay nasalimin sa iyong personal na buhay. Sa tuwing may nagbabahagi ng kanilang personal na pagninilay, ay inaanyayahan tayong tahimik na makinig sa pagninilay ng iba. Bilang respeto, iwasan natin ang pagsasalita habang nagbabahagi ang ating kapwa kabukluran. Huwag rin nating kalimutan na pagkatapos ng pagninilay ng ating kasamahan, tayo ay pumalakpak na isang beses at buong siglarong sabihin ang katagang, "Love ka ni Lord." Matapos magbahagi ang bawat isa, ay magkakaroon ng paglalago o pagbasa ng katekesis o exegesis na mababasa mula sa maliit na misal o kaya naman ay mula sa aklat ng pagbubuklod sa Panginoon ng BEC na isinulat ni Reverendo Padre Leo Dorigo Dalinga upang mas mapalalim natin ang ating pag-unawa sa Ebanghelyo ayon sa mismong turo ng simbahan. Susunod ay ang pagbabalangkas ng tugong pagkilos kung saan ay magkakasundo-sundo ang bukluran sa isang gawain na magiging konkretong tanda ng natutunan mula sa pinagnilayang Ebanghelyo. Sa yugtong ito rin ay ang pag-uulat ng mga kapatid mula sa parokya upang ang bawat isa ay batid kung ano ang nangyayari sa parokya. Matatapos ang pagpupulong sa isang pangwakas na panalangin na susundan ng pag-awit ng pamanalig. So matapos nating mapanood at mapakinggan ang video presentation na ito ng SPFY Batch 2020 hanggang 2021 ay at least nagkaroon tayo ng isang konkreto na pagpapaliwanag kung ano ang basic ecclesial community na mas lalo nating maunawaan hindi lamang yung mga theory o yung mga principles kundi yung paano talaga ito nararanasan ng mga tao sa parokya na nagtataguy nito. So ngayon tayo ay dadako na sa ating lecture number 9, Basic Ecclesial Community, Community Organizing and BEC Parish Propagation Program. So katulad ng ating ginagawa sa mga nakaraan nating lecture, ay maganda na lagi nating babalikan ang mga nakaraan nating mga pag-aaral para mailagay natin sa konkretong sitwasyon at konkretong konteksto yung ating mga dinidiscuss sa bawat lecture natin.
Kung natatandaan natin sa mga nakaraan nating lecture, ang lecture number 1 ay tungkol sa ecclesiological foundation ng BEC. Nagbigay tayo ng theological concepts and theory na kung saan ay pinaliwanag natin ang kahulugan ng tatlong salita ng basic ecclesial community, ng salitang basic, anong ibig sabihin nito, ecclesial, anong kahulugan nito, community, ano ang tinutukoy nito sa buhay ng simbahan. Pagkatapos, sa ikalawang lecture ay binigay natin ang pastoral definition ng BEC na tayo ay humango ng mga mahalagang dokumento, turo ng simbahan at karanasan ng mga pangunahing tagapagtaguyod nito upang bigyan ng konkretong pagpapaliwanag ano nga ba ang BEC. Kung natatandaan natin, una ay pinag-aralan natin dito yung Acts of the Apostles, pagkatapos ang dokumentong Evangelii Nuntiandi, gayon din naman ang declaration ng PCP2, ang itinuro sa aklat ni Bishop Francisco Claver, Making a Local Church, at gumawa tayo ng isang sample sa Second Synod of Diocese of Malolos. Sa lecture number 3 ay ang church history. Tiningnan natin ang historical evolution ng BEC, na doon ay nakita natin ang simbahan ay nagsimula sa small community of love and sharing. At sa bandang huli, ang BEC ay isang maliit na pamayanan na binubuklod din ng pag-ibig ng Panginoon na mayroong participation, communion at mission. Pagkatapos ay tinignan natin ang pastoral application nito ng models of the church mula sa church history bilang BEC, a new way of being a church sa Philippine situation. Pagkatapos, tinignan natin kung paano ito kumikilos sa loob ng parokya sa ating lecture number 5, BEC Community Organizing. At mahalagang bahagi nito sa ating lecture number 6, 7 at 8 ay pagbibigay pansin sa ibig sabihin ng inculturation, ang inculturation, evangelization, social transformation, civilization of love. Kung paano ay tingnan natin kung ang BEC ay new way of evangelization sa gawain ng inculturation na naghahatid sa social transformation na naglalarawan ng civilization of love na binanggit sa encyclical letter ni Pope John Paul II na Redemptoris Hominis. Sa lecture number 8 ay BEC, Propagation and Promotion, again, New Evangelization at Inculturation. Ngayon, sa bahaging ito ng ating lecture ay muli titingnan natin, mahalaga kasi yung salitang inculturation sa gawain ng BEC. Kaya tayo nagtataguyod ng BEC sapagkat ang BEC ay means and end ng ating evangelization na ang pagkilos nito ay proseso ng inculturation. So maaaring tingnan natin muli ang mga bagay na ito para makita natin paano ang BEC nagiging sanhi o bunga ng inculturation. Sabi natin, ang BEC ay proseso ng evangelize, evangelizer, evangelizing community, kung saan makikita natin ay sa prosesong ito ay pasok ang gospel value. Ang gospel value ay pumapasok sa gawain ng inculturation. Na sa inculturation na ito, meron tayong tatlong area, yung Philippine culture, church culture, at ang ating society para sa social transformation. At ang hangarin nito ay pagtatatag ng civilization of love. Sa susunod ay nakita natin yung spiral development ng BEC as Christian community. Na ito ay isang proseso, ongoing process, na patuloy na nangyayari, na sa paulit-ulit na pangyayaring ito ay nagbibigay ng development sa pananampalataya, buhay ng simbahan. So doon ay pinakita natin dito yung 5 bahagdan ng buhay ng BEC. Dialogue of life, paghubog sa salita ng Diyos. Number 3, pagsamba sa Diyos. Number 4, paglilingkod ng sambayanan sa pagsambayanan ng Diyos. At number 5, paghahayo para sa mabuting balita. Ito ay titingnan natin na parang makina na paulit-ulit na nangyayari at habang ito ay nangyayari paulit-ulit, ito ay nag-create ng 7 haligi ng kultura ng BEC. Ang 7 haligi nito ay metanoia, pagbabagong buhay, kerigma, katekesis, salita ng Diyos, liturhiya, pagsamba, pangunahin ng banal na misa at pulong panalangin,
Diakonia, paglilingkod, social action. Koinonia, nagkakaisang sambayanan, anawing pagkalinga sa mga dukha, servant leader, lay empowerment. At ito, ang pitong haliging kulturang ito, iyan ngayon ang maghahatid ng proseso ng enculturation sa ating lipunang Pilipinas, sa ating Philippine culture, at sa ating church culture, at sa ating social transformation. Again, katulad ng sinabi ko sa inyo, ito rin ay isang proseso na paikot-ikot na mangyayari. Ongoing process. Paikot-ikot ito na ganyan ang ating magiging proseso. Okay? Kaya kung tatanungin natin, sabi nga saan ba magtatapos ang BEC? Hindi magtatapos ang BEC. Ang pagtatapos ng gawain ng BEC ay sa parusiya kapag dumating na si Kristo. Sapagkat itong gawain ng BEC ito ng enculturation, pagpapahayag ng mabuting balita na ang talagang nilalaman ay ang pagsasalakuyan at pagkakaranas natin sa kasalukuyan ng paghahari ng Diyos. At batay sa ating mga discussion at kung inyong matatandaan, ang prosesong ito, bagamat maraming gawain ang BEC sa iba't ibang diocese, sa iba't ibang parokya, sa iba't ibang paliwanag, sabi nga kailangan ng BEC ay contextualize. Dito ay dapat na maging malinaw kung ang BEC ay contextualize sa iba't ibang lugar, iba't ibang pamayanan, iba't ibang institusyon, dapat maging malinaw sa atin, ano ba yung kino-contextualize natin sa BEC? At dito makikita natin, pangunahin sa proseso ng BEC, sabi nga natin, bukod sa paghahatid sa mga tao sa pagsisimba, gawaing pagsimba, para sa mga sa lipunan, integral human development, para sa pangailangan ng kaluluwa at ng katawan, malinaw sa ating discussion, ang pangunahing gawain ng enculturation, evangelization ng BEC ay nagaganap sa kanyang pulong panalangin. Pulong panalangin linggo-linggo ng mga kasapi ng isang buklod ng basic ecclesial community sa isang lugar. Yan ang nakikita nating pangunahing katangian ng BEC. Sapagkat kapag nawala ang pulong panalangin, hindi na nagkakatipon-tipon ng mga tao, ay hindi rin magiging mabisa ang gawain ng enculturation. Maganda ang pagdiriwang ng misa linggo-linggo, pero kapag ka-enculturation ang pinag-uusapan, kailangan dito yung mas tutok, mas malalim at mas magkakaugnay na pagkilos ng mga kasapi ng BEC sa isang pamayanan sa pamagitan ng kanilang pulong panalangin. At yan ay malinaw sa atin. So ngayon, kung ganun pala ang hangarin, pangunahing hangarin ng BEC, maraming hangarin at layunin ng BEC. Pero sa ating discussion, ang pinupunto natin at tinutumbok natin, ang buhay ng BEC ay nasa pagsasagawa ng pulong panalangin linggo-linggo ng mga kasapi nito sa isang maliit na pamayanan na binubuo at bahagi ng isang malaking pamayanan ang parokya. Kaya kung merong pinaka-challenge sa BEC sa ating pag-aaral, pinaka-challenge at hamon ng BEC, paano nga kaya magagawa ng isang pangkat na mga mananampalataya, 10 hanggang 12 sa kanilang buklod, linggo-linggo, 1 oras o 1 oras at kalahati, nagtitipon-tipon, nagbabahaginan ng salita ng Diyos. Ang tanong, paanong magbubuo at magtataguyod ng basic ecclesial community? Una, makikita natin ang basic ecclesial community ay pastoral management ang kailangan. Pastoral management for basic ecclesial community, propagation, and promotion. No? So mahalaga rito yung term na pastoral management. Kung meron tayong tinatawag na business management, paano kang nagmamanage ng isang negosyo, paano mo ito pinatatakbo, meron din naman tayo sa parokya na tinatawag na pastoral management. Paanong minamanage ng isang pare yung kanyang parokya tungkol sa kanyang gawaing pastoral at misyon ng simbahan. May mga bagay na dapat tayong consider sa pastoral management kaugnay ng pagtataguyod ng BEC. At ito iyon.
Kapag tayo magtatayo ng BEC bilang isang leader o bilang pura paroko o bilang assistant o pinagkatiwala sa iyong pagtatagoy ng BEC at magsisimula ka ng BEC, una muna ay pagtataya ng kasalukuyang kalalagayan ng parokya, current situation. Letter A, anong nakapaloob doon? Geographical. Saan ba nakalocate ang parokya? Ito ba ay nasa urban? Ito ba ay nasa bukid? Ito ba ay nasa bundok? Ito ba ay nasa tabing dagat? Ito ba'y madaling puntahan? So kailangan titingnan natin yung sitwasyon ng parokya. Okay? Dito ba'y maraming tao? Okay? Letter B, socio-cultural. Ano ang kultura ng mga taong ito? Ito ba'y kultura ng mga tao na mayroong debosyon sa Santo Niño? Ito ba'y kultura ng mga tao na sila ay mahilig sa inuman sapagkat marami sa kanila mangingisda na kapag sila nangingisda ay kailangan umiinom sila ng gin? Anong kultura ng mga tao rito? Ito ba yung kultura ng mga tao na halos mga magkakamag-anak ang mga naroroon? Ito ba yung kultura ng mga tao na mayroon talagang kultura nila lagi silang masayang magdiwang ng mga piyesta nila? Anong kultura ng mga tao? Letter C, economic condition. Ano ang karaniwang kabuhayan ng mga tao? Anong kanilang negosyo? Marami ba rito ay mga nag-a-abroad ang miyembro ng pamilya? Sila ba'y grupo ng mga magsasaka? Sila ba'y grupo ng mga, sabihin natin, mga guro, mga professional? D, political situation. Paano nahahati ang mga tao dito? Ano ang kanilang leaning sa politika? Sa parokya ba nito, halimbawa kung pag-uusapan ng eleksyon, marami ba dito yung mga Maka-Duterte? Meron ba rito mga Leni, mga Pacquiao, ang kanilang paninindigan? Meron ba rito mga Liodi, ang kanila? O halimbawa, ang mga tao ba rito ay kapit na kapit doon sa dating mayor, kalaban ng kasalukuyang mayor, political situation. At letter E, bahagi ng ating pagtatayang kasalukuyang kalalagayan ng parokya ay parish inventory. Ito na may magagawa natin. Kung tayo nakabilang sa isang parokya, ano ang strength ng parokyang ito? Sabihin natin, ang strength ng parokyang ito, isa sa mga strength nito ay maraming mga lingkod ng simbahan. Aktibo ang mga lingkod ng simbahan. Ano naman ang weakness niya? Ang weakness niya, bagamat marami ang lingkod ng simbahan, ay kulang sila sa training. Marami diyan ay mga hindi magkakasundo. Ano ang opportunity niya? Ito ay opportunity para lalong hubugin yung mga tao. Number 4, anong aspiration nila? Na sana ang maraming lingkod ng simbahan ay mabuklod bilang BEC, na sila ay nagkakaisa at nagtutulungan. So yan ang una sa pastoral management ay pagtataya ng kasalukuyang kalalagayan ng parokya o current situation. Pangalawa na titignan natin ay yung management by objective. Alam niyo sa business management, meron tayong tinatawag na MBO, management by objective. Pagkakaroon ng malinaw na plano at tiyak na pagkilos sa pagkakamit ng layunin o yung tinatawag nating SMART. Okay. So ang sinasabi lamang nito, kung halimbawa sa isang parokya, nagkakaroon sila ng pastoral planning, taon-taon may pastoral planning. Ngayon, ang sinasabing pastoral planning na merong management by objective, merong kang konkretong gustong marating. Kasi kung minsan yung pastoral planning, ang nangyayari lamang ay para itong ang nangyayari lamang sa pastoral planning ay parang calendaring of activities. O pagka Pasko, December 25 ang Pasko. O kapag piyesta natin second Sunday ng May. Para bang ang activities ay paulit-ulit na lang. Ay talaga naman ang Pasko ay December 25. Kahit ano mangyari, ang Pasko ay December 25. Pero ang tanong, ano ba gusto natin mangyari sa mga gawain natin ito? Ito ba'y paulit-ulit na activity lang o meron tayong gustong maging resulta? Na halimbawa, sa isang pastoral management, sa loob ng isang taon, sa parokya natin ito, sa kasalukuyan tayo meron lamang 10 buklod ng BEC. Sa loob ng isang taon, pastoral management, ang gagawin natin, tayo ay maghahangad na makapagbuo ng 50 buklod ng BEC sa loob ng isang taon. Na yung 10 ay madadagdagan ng 40 ang buklod ng BEC. Yan ay management by objective. Ibig sabihin, lahat ng mga activities, ipo-focus mo ron. Dahil meron kayong gustong marating . Ano yon? Management by objective, ang objective namin, madagdagan ng 40 buklod ng BEC ang parokya sa loob ng isang taon.
Ang management by objective ay yung tinatawag nating SMART. Ibig sabihin, kung ano yung objective mo, 14 buklod ng BEC, sustainable. May pagpapatuloy ba ito kung ito ang ating plano? May magagawa ba tayo? Pwede. Okay. Measurable. Kung halimbawa tayo ay magkakaroon ulit ng pastoral management, mame-measure ba natin kung naabot natin yung ating target? Halimbawa, taong ito, ang target natin ay 50 buklod. Okay. Pagkatapos ng isang taon, management by objective, ang nagawa lang natin ay 35 buklod, naka-35 lang tayo. Nasusukat. Nasukat natin, 50 yung gusto natin, at least naka-35 tayo. Pangatlo, attainable. Maabot ba natin ito? Oo, makakamit kasi mabibilang mo. Magtatalaga tayo ng mga taong kikilos. 4, relevant ba ito? Yung objective natin, napapanahon at mahalaga sapagkat yan ang panawagan ng simbahan. 5, time-bound, may takdang panahon. Ibig sabihin ng takdang panahon, nag-set ka ng goal para sa isang taon, 40 buklod ng BEC, naka-35 ka, meron kang time frame. Kaya tawag natin dito, strategical planning. Bukod sa mga kalendaryong activity sa isang parokya, meron kang isang tungkulin. So kaya yan ang sinasabi nating management by objective na dapat maintindihan sa mga pastoral planning ng mga parokya kapag ito'y ginagawa, hindi lang ito calendary of activities. Bahagi yon. Pero kailangan may objective tayo, meron tayong result na gustong mangyari. At ang palatandaan ng management by objective, sustainable, measurable, attainable, relevant, at time-bound. At yan ay po pwedeng magamit natin sa BEC. No? So sa pagtatagoy ng BEC sa parokya. Okay. Mabuting bunga ng management by objective. Dito naman, pinapaliwanag natin. Kapag tayo sa isang parokya, halimbawa, lahat sa isang parokya, nag-pastoral planning tayo, ang gusto natin 50 buklod ng BEC mula ngayong 2021 hanggang 2022. Kung meron tayong management by objective, na hindi naman natin binabago yung mga gawain sa simbang, kundi mayroon lang tayong result ng gustong mangyari, ano magandang bunga nito para sa parokya? Nagkakaroon ng collective consciousness. Ibig sabihin, nagkakaroon ng kahisaan ng pag-iisip yung mga tao, mga lingkod na simbahan, saan ba patungo ang layunin at gawain ng ating parokya? Collective consciousness. At yan ay napakainam sa BEC na pinapaliwanag ito na laging pinag-uusapan yung BEC, laging dinidiscuss, laging nababanggit. Ako sa aking pagtatagin ng BEC, ang ginagawa ko, kapag ako'y nagmisa, lagi ko binabanggit ang BEC. Kapag ako'y nag-talk, laging may BEC. Pagka may meeting, laging BEC. Bombardment ng information. Kasi pagka tayo nagpaulit-ulit ng mga salita, paulit-ulit natin sinasabi, hindi naman tayo makulit eh. Kundi gusto lang nating ma-retain, di ba? Gusto lang nating matandaan, kaya inuulit-ulit. Ngayon, pangalawa, kung meron tayong management by objective, meron tayong consolidation of resources. Nako-consolidate natin yung resources natin kung hindi kung saan-saan napupunta yung ginagastos natin, kung ano yung mga ginagawa natin. Kailangan pag kami management by objective, kung 50 BEC sa loob ng isang taon, lahat ng schedule natin, lahat ng pera natin, lahat ng lingkod natin, lahat ng activities natin, lahat patungo sa BEC, lahat sa pag-a-achieve ng ating objective na 50 buklod ng BEC. Pangatlo, coordination and delegation. Kapag mayroong management of objective, lahat ng mga samang pansimbahan magkakakonekta, magtutulong-tulong. Kasi pagka walang management by objective, nagkakanya-kanya. Ibang programa ng CWL, ibang DMI, ibang Legion of Mary, iba ang kabataan, iba ang Pasca, kanya-kanya. Kanya-kanyang gastos, kanya-kanyang oras, kanya-kanyang pagpapagod na wala namang nararating, kundi nagkakaroon lang ng kompetisyon. Pero isipin nyo kung merong management of objective, lahat ay nakatutok. Gusto natin, pagkatapos ng taon na ito, 50 na buklod ng BEC ang ating gagawin. Lahat ng tao, lahat ng pera, lahat ng activity, nakapokus doon sa objective. Yan ang ibig sabihin ng management by objective. Kaya number 4, ito ay direction goal-oriented. At panglima, kung ibig sabihin direction goal-oriented, yung result, makikita mo yung result, attainable, measurable, time-bound. Ongoing development. Ibig sabihin ng ongoing development, halimbawa 2021 hanggang 2022, nag-set ka ng management by objective, ang goal mo ay 15 buklod ng BEC.
Matapos ng 2022, nagkaroon lang kayo ng 35. Magkakaroon kayo uli ng planning, strategical. Ang tanong, bakit ba tayo naka-35 lang? Ano ba yung mga positibong nangyari? Ano ba yung mga negatibo? Ano pa ba yung mga dapat natin idagdag? O sige, for 2022 hanggang 2023, another bookload ng BEC tayo, 50 uli ang ating target. Sa ngayon, dati ay 10, nadagdagan tayo ng 35, ngayon ay 45. Sa isang taon na ito, 2022 hanggang 2023, another 50. So yun ang tawag natin doon, yung tinatawag natin na ongoing development. Okay. So sa pagkakataong ito, abutin lang ako. Okay. Sorry. Gusto ko lang sana ipakita sa inyo itong aklat na ito. Okay? So ako ay nadistino sa Baliwag nung ako ay batang pari. Nung unang destino ko ay Baliwag mula 2021 hanggang 2024. Ako ay nakadistino doon. Gumawa ako ng aklat doon nung matatapos na yung aking term ng 2024. Gumawa ako ng 5 taong manual ng 5 taon at plano at balangkas ng gawaing pastoral ng parokya ng San Agustin. Ibig sabihin nito, 5-year plan. Sa 5-year plan na ito na aking ginawa, ang pangunahing layunin nito ay paanong makapagbubuo ng BEC taon-taon sa loob ng 5 taon sa parokya ng Baliwag sa San Agustin ng 50 buklod taon-taon sa Baliwag. So ito ay nakabatay sa management by objective. Sinulat ko ito noong 2023 kasi 2024 matatapos na yung term ko doon at ito'y ginamit nila ng 2024 hanggang 2029 hanggang 2009 na kung saan si Monsignor po ang nagtaguyod. So para lang magkaroon ng continuity yung ginagawa naming programa. Ito ay management by objective na mayroong strategical development. Okay. So kaya pastoral plan book. Okay. So bahagi rin ng gawain ng pastoral management na tatandaan natin sa isang parokya ay yung tinatawag nating estilo ng organizational development o yung tinatawag nating OD. So tandaan natin meron tayong term ng MBO, management by objective. Pangalawa naman term natin ay OD, organizational development. Ano yung organizational development? Ang MBO ay kinakailangang magbunga ng organizational development. Ito'y tumutukoy sa mga tao na kumikilos sa pagkakamit ng layunin ng parokya. Ibig sabihin, ang tinututukan mo naman, kung meron kang management by objective na gustong marating, ang titingnan mo naman paano nagdi-develop yung mga tao na bumubuo ng yung parokya at ng yung pamayanan, organizational development. Na yan ay mahalaga rin sa isang mga korporasyon, sa mga factory, o sa isang mga opisina, paano nagdi-develop yung kanilang samahan, yung mga lingkod o mga kumikilos doon sa lugar na yon. Ito'y pwede nating i-apply sa parokya. Ano ba nilalaman ng organizational development? Ang mga sangkap ng organizational development. Una, pagdami ng mga kasaping lingkod, quantity membership network. Mapapansin natin, marami ngayon na mga lingkod sa ating mga parokya ay kumisan ang hirap dumami. No? Halimbawa, mayroong mga grupo ng Paska, na yung mga grupo ng Paska 30 taon na, 20 taon ng Paska, wala nang nadadagdag sa kanila, nagkakamatay na. At wala naman nadadagdag. So kailangan pagdami ng quantity ng mga lingkod, membership. Kasi nakikita natin, pagka ikaw ay nag-create ng mga BEC, marami kang marireach na mga tao, marami ang mabubuksan ng isip, at kapag ka nabuksan ng isip sa paglilingkod simbahan, doon ka makapag-recruit ng mga panibagong lingkod ng Paska, Sacristan, Lay Minister, CWL, DMI, Legion of Mary, Katikista. So doon, okay, management by objective, kaugnay ng organizational development. Kasi hindi ka po pwedeng magkaroon ng management by objective kung wala kang organizational development. Pangalawa, paghubog ng mga kasaping lingkod. Hindi lang pala quantity ang titignan mo, quality at paid growth. Kuminsan yan din ang malaking challenge sa isang parokya. Na yung mga tao sa tagal ng paglilingkod, masyado nang naging committed sa kanilang paglilingkod. Anong committed? Hindi committed as commitment, kundi committed ang isip, committed ang puso, kuminsan pati bulsa, kumikitid na rin.
Kaya pala committed, hindi pala commitment kundi committed. Sa paghubog sa mga kasaping lingkod, kailangan ay yung quality, yung kanilang faith growth. Kasi hindi naman natin susukatin lang ano naibigay, ano nagawa. Kasi po pwedeng maraming naibigay, maraming nagawa, pero hindi naman lumalim sa pananampalataya. Kaya bandang uli, imbis na makatulong ay nakasasama pa at nakabibigat. Pangatlo, patuloy na pagtutulungan ng iba't ibang samahan sa parokya, coordination level of participation. Na kapag ka nag-increase ka ng quantity, itinaas mo ang quality, kailangan naman ay coordination. Paano sila magkakaroon ng coordination sa gawain sa parokya? Okay. So management din yan, organizational development. 4, paglawak ng sakop ng paglilingkod. Ibig sabihin, yung ginagawa sa simbahan, hindi pang simbahan lang, kundi meron ding pagbubukas ng isip para sa livelihood, para din sa healthcare, para din naman sa pagtugon sa mga psychological need ng mga tao, pagtugon sa pangangailangan ng mga batang abuse. Ibig sabihin, nagbubukas ka ng mas malawak na gawaing paglilingkod. Kasi pagka puro, hindi natin minamarita misa, kundi kung puro misa lang, puro rosaryo lang, puro nobena lang, maganda yan, pero kailangan natin na umunlad mula dyan na hindi naman yan tinatanggal, kundi lumalawak ang sakop ng paglilingkod. Halimbawa, doon sa aking parokya, dahil nga sa BEC, nabanggit ko nga sa inyo, nang dumating ang mga usapin ng extrajudicial killing, marami ang mga pinapatay. Ito ay naging bukas na paano yung mga lingkod na simbahan magre-reach out sa kanila, tutulong sa kanila. So nakapagtayo ng mga BEC ng pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killing. So lumalawak ang sakop ng paglilingkod. Panglima, human resource development management. Okay. So ito'y kaugnay ng kung ikaw ay meron kang management by objective, mag-uunlad, ima-manage mo yung organizational development mo. Ang susunod naman ay human resource development management. Kapag kayo pumasok ng isang kumpanya, ng isang opisina o isang factory o sa SM o sa ospital, meron siyang naka-in-charge sa human resource. Human resources development management. Ang minamanage naman dito, yung mga taong kumikilos sa loob ng kumpanya, sa loob ng factory, paano ma-achieve yung kanilang goal. Yung kanilang gusto nilang maging goal, yung paano yung kikitain nila, paano sila mag-expand ng business. Ganon din naman sa parokya, kailangan minamanage mo din yung mga human resource mo, hindi lang yung pera. Bawa, kung meron kang 30 katikista, meron kang 50 kabataang aktibo, meron kang 20 lay minister, meron kang halimbawa na choir, 7 grupo ng choir, marami yan. Pero paano mo i-manage ang mga taong ito batay sa kanilang mga katatayuan at kakayahan sa buhay? Ang MBO, Management by Objective, ay kinakailangan magbunga ng Organizational Development o OD. Ito ay nagaganap kung mayroong pagpapahalaga, paggabay, paghubog sa mga kasaping lingkod ng parokya. Ito ang Human Resource Development and Management. Ayun, so nakita ninyo? Kasi yung goal mo, yung management by objective mo, magagawa mo lang yan sa pamagitan ng mga tao. At mga taong ito, bahagi ng organisasyon. Pero para ma-achieve mo yan, kailangan i-manage mo yung mga tao na bumubuo ng iyong organisasyon ng iyong parokya. So again, ito ay isipin ninyo yung tinuro natin, pinag-aral natin tungkol sa BEC, dito natin makikita yon, diba? Makita nyo ang BEC, hindi lang gawain pangsimbahan. Actually, ito ay management. Pastoral management ito. Okay? Ano ang sangkap ng Human Resource Development Management and Management? Anong nilalaman na pag kami na-manage mo yung mga tao na nagagawa rin ng BEC? Una, paghubog sa kaalaman, kasanayan at kakayahan ng pamumuno. Yung mga kasapi mo, tinuturuan mo maging leader. Di ba po pwedeng nangyayari yan sa BEC? Pagka nagpupulong panalangin sa mga gawaing tugong pagkilos. Pangalawa, pagkakaroon ng maayos magandang ugnayan ng mga lingkod. Di ba yan din na nangyayari sa BEC kapag sila nag-sharing, nagkakaunawaan sila? Kasi kahit naman sa isang kumpanya, sa isang factory, sa isang opisina, kung hindi magkakasundot, magkakagalit yung mga nagtatrabaho, humihirap yung trabaho, nagkakaluko-luko. Di ba? Pangatlo,
Pagsasaayos ng mga gabay at alituntunin sa paglilingkod. Mahalaga kasi kahit sa isang kumpanya, sa isang factory o sa isang opisina, meron silang rules and regulation na tinutupad. Ngayon, sa number 3, kung itutupad mo yan sa parokya, BEC, kailangan isama mo sa kanilang rules and regulation at patakaran at gawain ng simbahan alituntunin. Kailangan ang mga lingkod ng simbahan ay nag-BEC, miyembro ng BEC. Kasi ilalagay mo sa alituntunin eh. Kasi pagka sinabi, bakit niyo ba kami pinupuyat sa mag-BEC? Wala naman yan sa bylaws namin. Hindi nilagay na. Naandyan na sa bylaws. Kaya nung ikaw ay mag-apply bilang lector, commentator at lay minister, maging DMI, nakalagay na dyan yan. Na kung gusto mo maglingkod, mag-BEC ka linggo-linggo. Sumama ka sa mga maliit na pangkat sa iyong barangay, sa iyong kapilya. Hindi ka makakatanggi. Nasa batas eh. Nasa parokya eh. Di ba? So kailangan din kasi naman mga kapatid, kung tayo magseset ng gawain sa parokya, ilagay natin sa ayos yung batas. At kung naroon na yung batas sa talituntunin, ipaliwanag natin sa kanila. Para bang kapag ikaw ay nag-i-interview ng mga papasok ng trabaho, malino kung ano yung job description nila, ano yung ini-expect mo sa kanila, para simula-simula pa lang, kung hindi nila kaya, wag muna. At kung kaya nila, di tumugon sila. 4. Pagtatalagaan ng mga lingkod sa mga gawain ayon sa kanilang kakayahan at kaalaman. Yung management, human resource management development, ay pagtatalaga ng mga lingkod sa kanilang kakayahan at kaalaman. Ibig sabihin, kung nakita mo ito may kakayahan palang mamuno, ay di-train mo siya pagiging leader. Kung siya may kakayahan at magandang magbasa, ay dilagay mo siya sa lector commentator. Kung siya mahusay kumanta, di akayin mo sa choir. Kasi pagka walang management by human resources, kuminsan, nagkakaiba-iba. Wala namang kakayahang kumanta, nagpupumilit sa choir. Uutal-utal magbasa, nagpupumilit sa paglektor, di ba? May kakayahan sa paglilingkod, ang ayaw naman maglingkod. May kakayahan sa pamumuno, yun ang hindi naman nailalagay sa pamumuno. Ibig sabihin, kung meron tayong human resource development management, nakikita natin ang talento at kakayahan ng bawat isa at doon na natin sila dinadirect. Okay? Panglima, pagtugon sa social, spiritual, emotional, physical, economical na pangangailangan ng mga lingkod. Ibig sabihin, tingnan nyo mga kapatid, yung mga lingkod ng simbahan natin na nagbibigay ng panahon, hindi naman natin yan sinuswelduhan. Yan ay apostolate nila. Yung mga nagtatrabaho sa kumpanya, kaya sila sumusunod at kailangan nilang sumunod at kailangan nilang ma-achieve ang goal kasi sinuswelduhan sila. Kung hindi sila tusunod, matatanggal sila sa trabaho, mawalan sila ng sweldo. Kaya motivated sila eh. Puwersado sila, kailangan kong gawin to, trabaho ko ito. Kung hindi ko gagawin to, matatanggal ako sa trabaho. Sa simbahan, wala naman tayong ganyan. So kailangan talaga, i-encourage natin sila, i-motivate natin sila, pangalagaan yung social at spiritual nilang pangangailangan. Siguro yung economical, sa livelihood yun, pero hindi naman natin sila kayang paswelduhin. Pero ako, sa pagtatagoy ng basic ecclesial community, ako talaga naglalaan ng pondo para sa mga community organizer. Pagbibigay ng pamasahe at allowance sa kanila. Kasi nga, doon sa parokya ko dati, 102 na BEC, 8 sila. Yung isa, ang dadalawing BEC, 15. Yung isa, 20. Yung isa naman, 21. Araw-araw, ano yan? Isang beses sa isang linggo yan. Di sa isang linggo, 20 ang dinadalaw niyang BEC. Kailangan man lang, may pamasahe siya. Kailangan man lang, kung meron siyang mga halimbawa, na dapat sana maglalabas siya naglalabas sa bayan siya, namamalansya. Dahil ang dami niyang busy, hindi siya makakapaglabat pamalansya. Di kung ikaw ay nagbibigay ng allowance sa kanya, yung paglalabat pamalansya, po pwede niyang itulong na natanggap niyang allowance, iupan niya na lang ng ibang mga maglalabat pamalansya kasi siya magbi-BEC. Di ba? May pangangailangan yung mga tao. At dito makikita natin, sabi nga, ang pondo ng simbahan, hindi lang para sa mga structure, hindi lang sa mga bongga-bonggang mga pagdiriwang. Minsan nga ako'y napunta sa isang parokya, bungad kagad sa akin, Father, doon sa parokya namin, ng piyesta, 7 banda ng musiko. Ang mga nagprosesyon, talagang ang ganda, Father, 7 banda ng musiko. At ang isang banda ng musiko, Father, 40,000 ang binayaran namin, Father. 7 yun. Maganda at nakatutuwa. Pero sana, yung perang inilaan doon, kung medyo nagtipid-tipid ng konti, baka pwedeng maglagaan ng pondo para sa formation ng mga BEC,
pagtulong sa mga kangay, talaga nagpapagod na mga para magkaroon ng mga seminar, di ba? Kung minsan doon nauubos yung pera sa mga pabongga, nakakalimutan yung mahalagang bagay. Hindi ko minamaliit at minamasama iyon. Kaso nga lang, sabi nga ng isang pare, kung minsan mabongga, hindi naman mabunga. Puro bongga, wala namang bunga. Okay? So yan. So yan pinaliwanag ko sa inyo. Tandaan ninyo, ang una ay sa pagtataguyod ng BEC ay meron tayong tinatawag na management by objective. Kung merong management by objective, susunod ay organizational development. At ang pangatlo, kung merong organizational development ay merong human resource development management. At ito ay bahagi ng gawain ng BEC. Actually, kung naintindihan natin ito, itong management by objective na ito, itong mga diniscuss ko na ito, na principle sa management ng isang negosyo, ng isang kumpanya, applicable siya para sa mga buklod ng BEC. Yung pagpapatakbo, kung paano yung prinsipyo na gusto mong marating, yung mga gusto mong mga konkretong layunin para sa parokya. Okay. Ngayon. Mga mahalagang pastoral na saligan para sa pagtatagoy ng BEC sa diocese at parokya. So ito naman mga saligan. Ano ba yung mga nakita nating mahalaga na saligan na parang pundasyon o batayan na pwede nating sandigan na para maitalugtagoy talaga natin ang BEC sa parokya o sa diocese? Una. Okay? So una ay Number 1, pagpapahalaga ng pandiocesis na plano at pastoral na gawain para sa BEC. Ibig sabihin lang nito, sa Vatican II, diniscuss natin no 1962, Church as Communion People of God. Diba? Diniscuss sa inyo. PCP II, 1991, Church as Community of Disciples and Church of the Poor. Sa National Consultation sa Simbahan sa Pilipinas noong year 2000, ang BEC ay isa sa mga priorities, pastoral priorities ng simbahan. Ibig sabihin lang naman ito, para maitaguyod ang BEC, kailangan sa diocese, sa isang diocese, naroroon na mahalaga at bahagi ng gawain ng isang diocese ang BEC. At ito hindi idinadagdag lang. Okay? Pagdating naman kung ito'y mahalagang gawain ng simbahan sa isang diocese, dapat ito nakapaloob sa parokya, sa pastoral na gawain ng parokya at hindi idinadagdag lang. Kasi nangyayari uso yata BEC, maraming diocese nagbi-BEC. Sige, magbuo tayo ng BEC. Ang BEC parang tinitingnan karagdagang organisasyon. Di ba dapat tatandaan ninyo? Ang BEC hindi organisasyon, kundi ito'y buhay at daluyan ng simbahan. Kapag ang tingin sa BEC organisasyon, sasabihin ng iba, CWL na ako, lector commentator na ako, paska na ako, bakit magbi-BEC pa ako? Ubus na oras ko. Okay? So dapat ito'y nakapaloob, hindi salingkit lang. No? Kaya doon natatandaan ko dati si Bishop Jose Oliveros, isa-isa kami kinakausap na meron ba kaming BEC sa aming parokya. Lalo na yung mga quasi paris na magiging parokya, hahanapan ka ng BEC. Pero dapat maging malinaw, ito'y bahagi ng gawaing pastoral ng parokya at ng diocese. Hindi idinadagdag lang, hindi salingkit lang, kundi nakapaloob sa loob ng gawain ng parokya. Number 2. Pagkamulat ng mga pari sa layunin at gawain ng BEC. So, kaalaman, information sa seminary formation, kasanayan, skill, community building, pastoral management, katiyagaan, perseverance, motivation, and initiative. So, ito yung ginagawa natin ngayon. Na sa loob ng pang-8 taon, ako yung nagtuturo ng BEC sa seminaryo. Ito ngayon yung ginagawa natin na mahalaga maunawaan ng mga pari. Natatandaan natin yung sinabi ni Monsignor Manny Gabriel. Kapag ka ang pari ay hindi kumilos, kahit anong plano gawin mo sa parokya at hindi kumilos sa BEC, walang mangyayari. At sabi ko nga, nauunawaan ko bakit yung mga nauna sa inyo at mga kakontemporary ko mga pare hindi naintindihan ng BEC kasi hindi naman itinuro sa amin yan nung panahon ng kami nasa seminaryo. Ako natatandaan ko ng theology ko diyan, wala namang turo ng BEC, wala namang basic ecclesial community. Pagkatapos nung kami nasa parokya na sabi, kailangan ng mga parokya magtatag ng BEC. Wala kaming exposure, wala kaming kaalaman.
Ang natutunan halimbawa ay paggawa ng kanta. Maganda ang paggawa ng kanta. Ang natutunan ay halimbawa ay mga aral sa iba't ibang turo ng pananampalataya. Pero yung experience ng BEC ay hindi na ituro. Kaya nung i-apply na, hindi na magawa. So kaya ang ginagawa ng pag-aaral niya sa seminaryo ay kaalaman, kasanayan, at katiyagaan. Okay? Pangatlo. Pagtotoo ng plano at pastoral na gawain ng parokya para sa BEC. So ibig sabihin nito, kung ito'y talagang nasa gitna ng gawain ng parokya, hindi salingkit lang, hindi isinama lang. Anong ibig sabihin nun? Paghubog sa mga laikong lingkod na simbahan. Imulat din sila sa paliwanag ng BEC. Kaya nga itong ating mga talks na ito, itong mga lecture na ating ito, ay talagang sinisinot natin at inaayos natin. Kasi darating ang panahon, gagamitin ito para sa information campaign. Kaya hindi naman dapat ma-apply din sa parokya yung diniscuss natin management objective. Na alam ko marami ang mga pari, mga parokya na hindi naintindihan ng management by objective. At gayon din naman magkaroon ng collective consciousness sa isang parokya, sa diocese tungkol sa BEC, yung tinatawag nating information campaign. Okay? So kaya nga itong mga presentation natin ito at yung mga ginagawa natin ito ay pamaraan ng pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa BEC. At ito ay bahagi ng gawain ng parokya. Hindi idinadagdag lang, hindi salingkit lang, hindi napilitan lang, kundi bahagi ng gawain ng parokya. Bakit? Ano sabi? Di ba yung layo ng simbahan, kami simbahan na magiging nagkakaisa, humahayo, nakikibahagi, simbahan ng pari, haring lingkod, propeta, simbahan ng dukha, nagpapanibago, ay nakikita ngayon, nagaganap ngayon sa BEC. Bahagi talaga siya. Hindi siya idinagdag, hindi siya isinali lang, kundi nasa puso at buhay ng simbahan. Okay? Pang-apat, pagpili at paghirang sa mga laikong lingkod na maaaring maging kasapi ng core group ng BEC sa parokya. Ibig sabihin nito, pagka ikaw magsisimula sa parokya, kailangan tumukoy ka ng mga tao kagad kasi hindi naman 100% lahat ng tao sa parokya, lahat ng samang pansimbahan, ay kaagad ay mahihikayat mo dyan. Tumukoy ka muna, unti-unti, kasi bago yan eh. Kaya una muna, tagahubog sa mga magiging tagapamuno ng BEC. Leadership training muna, information muna doon sa mga mamumuno. Pagkakaroon ng magandang ugnayan ng mga kasapi ng mga core group. So mula doon, halimbawa, nagbigay ng talk doon sa isang parokya tungkol sa BEC. Kumuha ka muna ng 10 core groups, 10 miyembro na ito yung mga tagapamuno ng BEC. Pagka na-train mo sila na-train sa gawain ng BEC, itong 10 miyembro mong ito, parang estilo ni Cristo, isesend mo ngayon sila. O ikaw, brother, ikaw sa tututok sa lay minister. Ikaw, brother, sa kabataan ka. Ikaw, sister, doon ka sa Pasca. Ikaw, sister, doon ka sa SPPC ng ganitong lugar. Magbubuo kayo ng mga BEC. So from isang BEC na may 10 miyembro, pagka na-train mo sila na-train ng gawain ng BEC, linggo-linggo nagpupulong kayo, pinagpapaliwanagan mo, i-challenge mo ngayon sila. Yung 10 yan, isend mo ngayon, padala mo sa mga tukoy na grupo na po pwedeng pagbuo ng BEC, doon mo sila dalhin. Huwag mo kagad dadalhin sa unchurch. Huwag mo kagad dadalhin sa mga hindi nagsisimba o mga squatter. Simulan mo muna doon sa mga tao sa loob ng simbahan. You cannot give what you do not have. Kasi ang isang maling konsepto ng BEC, laging sinasabi unchurch, na yung BEC niya para sa mga hindi nagsisimba, para sa mga nasa laylayan lipunan. Oo nga, pero magsimula ka muna sa loob. Simulan mo muna yung lay minister, simulan mo muna yung Pasca, simulan mo muna yung lector commentator. At kapag ka naitatag mo na yung loob, saka ka magpunta sa labas. Okay? Pagpapalalim ng buhay panalangin, paggabay ng pari. So spiritual training talaga, yung training talaga, yung 10 na yan na mapipili mo, 10 o 15. Okay? Pagtukoy sa mga samang pansimbahan at pamayan na maaaring pagsimula ng BEC. Yan yung sinasabi ko. Tukuyin muna natin. Bago ka pumunta sa unchurch, tukuyin mo muna kung ano yung palagay mong madaling pasunurin. Kung halimbawa, itong samahang ito sa inyong parokya, itong pinakamakulit at matigas ang ulo, mareklamo, huwag muna sila. Unahin mo muna yung mga sumusunod. Kasi pagka inuna mo sila, baka ma-frustrate ka lang. Pagka nabuo mo na yung madali, at medyo nakakabuo ka na, unti-unti,
sila na ang pasukan mo. Diba? So, yan ang strategy. Bakit mo uubusin kagad yung lakas mo doon sa matitigas ang ulo at hindi sumusunod at sarado isip? Itabi mo muna sila. Unahin mo muna yung madali. At pagka natapos mo na yung madali, yung matitigas ang ulo, yung mga hindi sumusunod, saka mo pasukan. Kasi bandang uli, yung grupo na yan, yung pangkat na yan, mga tao na yan, kapag ka sila na lang ang natitirang hindi sumusunod at halos lahat ay membro ng BEC, mahihiya yan sa sarili nila. Kasi malalagay na sila sa isang konteksto, ay kami na lang yata naiiba dito. Kaya unti-unti, mapasusunod mo na. Anong strategy? Gumagawa ka ng isang konteksto na kung saan ang gawain ng BEC ay hindi na lang nagiging wants, hindi na lang wants, kundi nagiging need na. Kasi gumawa ka ng konteksto eh. Gumagawa ka ng sitwasyon ng pangangailangan na maunawaan nila ang pangangailangan sa pagtataguyod ng BEC. Ito hindi gusto-gusto lang. Ito hindi trip-trip lang. Ito hindi type-type lang. Ito hindi taste-taste lang. Kundi ang BEC ay wants and necessity sa pagtataguyod ng gawain sa ating parokya. Pagtatalaga ng BEC facilitator mula sa core group, mga BEC cell group, ibig sabihin, pagka ikaw ay dating core group, nabuo ka na ng isang pangkat mo, kumuha ka rin ng facilitator tsaka assistant facilitator, nagmumultiply ka na ng mga leader, networking na. Sunod, patuloy na paggabay ng pari at community organizer sa mga bagong BEC cell group. So dito talaga kailangan mo ng BEC community organizer. Yung BEC community organizer, sa aking nakita, ito kasi yung mga yung mga leader mo na mag-check ng lahat ng mga BEC. Ite-train mo sila. Pero pagka sinabing BEC community organizer, ito hindi lang volunteer. Kundi bibigyan mo sila ng allowance, ng sapat na pangangailangan pinansyal para matugunan nila yung mga gawain kasi hindi simpleng gawain ito. Yung dalawin may mga BEC, ikutan mo sila. Paano kung mamamasahe ka? Doon pa ba manggagaling sa kanila? Kailangan kung may pondo ay bigyan ng parokya. Halimbawa, doon sa dating parokya na pinanggalingan ko, kung meron kang walong BEC, 8, yun ay binibigyan ko ng 2,000 lang, 2,000 a month. Ako, nalilitan doon, pero yun lang yung kaya ng parokya, 2,000 a month. 8 sila, di 16,000. 16,000. Ibig sabihin, buwan-buwan, para lang mabuhay ang 102 na BEC, gumagastos kami ng 16,000 para sa pamasahe allowance ng mga BEC community organizer. Sa isang buwan. Di sa isang taon halos gumagastos ng 184,000 para sa BEC. Kasi 8, di 8 times 6 times 2, di 16,000. 16 times 12 months, o di almost 184,000 yun. Kinagastusan mo kasi nga hindi ka lang mag-i-invest sa building, mag-invest ka sa tao. Okay? At bahagi noon, ako rin gampanin ko, yung 8 na yon, linggo-linggo, nagkakaroon pa kami ng meeting, mini-meeting ko pa yon. Pinagre-report ko yung bawat isa. Kamusta na yung 15 BEC mo? Kamusta na yung 20 BEC mo? Meron bang hindi dumadalo? Ano ba? Anong kanilang mga nagiging programa? Anong kanilang ginagawang tugong pagkilos? At doon, meron kaming record book, yung mga grupo ng BEC. Nire-record ko sino umattend, nire-record din kung ano yung naging buod ng mga pagninilay. Okay? So, yan. Pang-anim, pagbibigay ng gampanin sa mga BEC cell group sa iba't ibang gawain sa parokya. Liturgical celebration, fiesta, Holy Week, Christmas, social action, medical mission, job fair, livelihood, ecology, PPCRB, Paris Vision Mission Team of Celebration. Ibig sabihin lamang nito, kapag nagawa mo na yung mga buklod, bigyan mo sila ng gampanin sa gawain ng parokya. Halimbawa, kayong buklod 1, BEC number 1 ng San Jose, ina ng Laging Saklolo, yung pangalan ng grupo nila, ina ng Laging Saklolo. Sa piyesta natin, kayo ang mag-o-offer ng mass intention para sa unang araw ng nobenaryo. Yan, mga bibigyan mo silang gampanin. Mga BEC, tayo ngayon ay meron tayong paklase ng prex. Bawat BEC, kung tayo meron sa 20 BEC, kayo ay magre-recruit ng tigda-2 na magiging participants ng ating prex. Okay. Medical mission, meron tayong medical mission sa parokya.
Meron tayong 50 buklod ng BEC. O bawat buklod ng BEC, bibigyan natin ng tig sa 10 ticket para sa medical mission. Kayo ang magbibigay diyan sa lugar ninyo. Aakayin sila patungo sa simbahan. Yung mga kilala nyo mga may sakit, na gusto ng gamot, na nandiyan sa lugar ninyo, na hindi naman kailangan talagang miyembro ng buklod ng BEC natin, kundi nasa pamayanan. Kayo ang magre-reach out sa kanila. Yung pangatlo, Parish Vision Mission Team of Celebration. Ibig sabihin, parang katulad sa misal. Di ba sa misal, buwan-buwan o sa isang taon, yung mga tema sa misal, nakaugnay kung ano pinagdiriwang sa taong-taon ng liturhiya. Bawa, taon ng synod ngayon. So, ang tema sa misal, puro tungkol sa synod. Ang paliwanag ay puro tungkol sa synod. Sa mga gawain sa simbahan, pwede rin ganyan. Yung halimbawa, Pasko, Piesta. Ngayong Piestang 2022, ang tema natin, ng Piesta natin, mga banal na anghel, tagapag-akay para sa pagbubuklod ng mga maliit na sambayan ng Kristiyano sa pag-ibig, pagkakaisa at pagmamahalan. Haba ng tema. Itetema mo. Ang diskarte rito, collective consciousness. Binobomba mo sila ng information, ng kaalaman at mga gawain na kung saan, kahit saan sila magpunta, ang BEC ay naroroon. Okay? 7. Patuloy na paghubog sa mga mananampalataya sa pagkapalaganap ng BEC. Ibig sabihin, pag-uugnay ng gawain ng samang pansimbahan para sa BEC katulad ng PREX at BEC. Paggawa ng mga bylaws, rules, and regulation in the parish making BEC as imperative for the church workers. Yung pinalawanag sa inyo. Leadership training for BEC. So, kailangan talaga huhubugin sila. Okay? Patuloy yan eh. Okay? So, yung leadership training for BEC, yung mga magiging leader. Kasi, syempre, paramihan, may mga nawawala, may mga nagbaback out. Syempre, realidad yan eh. Hindi naman niya mape-perfect. Pero mahalaga, patuloy ka sa pagpapalaganap, patuloy ka sa pag-aaral sa kanila at pagbubog. Okay? Bahagi yan ng gawain sa parokya. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, mahalaga yung strategical planning na maintindihan natin to. Meron tayong, hindi lang tayo nagka-calendar of activities, meron tayong management by objective. Number 8, pagkakaroon ng community organizer para sa gabay ng mga BEC cell group, facilitator at coordinator. So sabi ko nga, yung community organizer, siya ay full-time na katulad ng professional catechist na may karampatang allowance salary at transportation allowance. Maging katuwang ng pari sa paggabay ng BEC cell group, siya ang mag-uugnay ng mga gawain ng mga BEC at cell group. Ibig sabihin nito, kasi sa aking karanasan, hindi kakayanin ng pari eh. Hindi kakayanin mag-isa. Hindi rin kakayanin ng volunteer. Kailangan mo talagang mag-hire. Kailangan mo talagang gumastos, mga gumastos para sa mga taong ite-train mo para sa gawain sa BEC. Para sa akin, napakahalaga yung, siyempre, hindi naman tayo nagmumukhang parang materyoso, pero pagka pinasukan mo na ng financial na benefits, may usapang kaugnay ng pera, bahagi ng gagawing paglilingkod, some sort of motivation yan eh. Pero some sort of responsibility, ba? May binibigay sa iyong parokya. Sana gampanan mo yung trabaho mo. Ikaw ay, sabihin natin, ikaw ay obligado. Kasi ikaw ay nakatatanggap. Okay? Kaya gampanan mo yung trabaho mo. So, kayo ng community organizer kasi hindi kakayanin ng pari nag-iisa. Okay? So, ang maging tagapamunot kasapi ng BEC ay isang bokasyon. Okay, so ito ay isang pagtawag at misyon na mula sa Panginoon. Hindi lahat ay makatutugon. Sa totoo naman mga kapatid, kapag ginawa mo yung BEC sa isang parokya, sa pinapaliwanag natin na pulong panalangin linggo-linggo na lingkod na siman, hindi naman talaga lahat makatutugon. Okay? Hindi lahat makatutugon, hindi lahat may pagkakataon, hindi lahat may panahon. Kaya lahat ng mga nagiging miyembro nito ay bukasyon. May tuturing natin bukasyon. Ito'y hindi madaling gawain at maraming hamon. Kailangan ng katiyagaan na sakripisyo. Biro mo yung linggo-linggo, magbibigay ka ng isang oras at kalahati para kayo magpulong, magnilay. Yung iba, naging bahagi ng sistema nila, hinahanap-hanap. Pero sa iba, ito'y talagang mahirap talaga. May nagsimula nga ng 12 miyembro, naging 10, naging 6, naging 3. Tuloy-tuloy pa rin ang pulong panalangin. Pero sabi ng isang leader, facilitator, Father, nag-iisa na lang po ako. Hindi ko na kaya mag-share sa sarili ko. Kaya nga, Father, mo na kaya mag-share mag-isa. Kasi kausap mo na sarili mo na lang. Nag-iisa ka na lang. Mahirap.
Pero ako, sa aking nakikita sa gawain ng BEC, ito'y bukasyon ng mga taong tumutugon na po pwede namang patuloy na dumami ng dumami at ito ay maging tugon ng kanyang paglilingkod. Sapagkat yung piniliwanag ko sa inyo, hindi man nakatugon ang lahat, pero ikaw ay nagsikap. Nagkakaroon ng synergy sa parokya. Sipin mo, kung halimbawa sa parokyang pinanggalingan ko, merong 102 na buklod ng BEC. Linggo-linggo na pupulong, linggo-linggo sama-samang nagdarasal, nagninilay salita ng Diyos. Sa iba't ibang lugar, iba't ibang antas ng buhay, bata, matanda, byuda, kabataan, kalalakihan, kababaihan, manggagawa. Kung yan ay kalat-kalat sa parokya at laging ginagawa, nagkakaroon din ng synergy. Umiepekto rin sa buong parokya. Kaya yung sila'y maging miyembro ng BEC, yan ay bukasyon nila na merong plano ang Diyos sa kanila para sa pamayan ng Kristiyano bilang isang parokya. Ito'y katulad ng asin at ilaw na nadudulot ng pagpapanibago sa simbahan. Okay? So, kaya yan na, pagkasasabi niya, Father, po pwede ba ang lahat maging miyembro ng BEC sa gawain ng pulong panalangin? Sa karanasan ko, mukhang hindi Pero yan ay bukasyon. Pero patuloy kang kailangan magparami ng magparami sapagkat mentras dumadami ang mga buklod ng BEC at kasapi nito, nagkakaroon ng kakaibang kilos ng synergy, yung nagkakaisang puwersa, nagkakaisang kamalayan, na lalong nagpapasigla sa simbahan sa isang parokya. Okay. So mga hakbang sa pagbubuo ng BEC sa parokya. So halos ito rin naman yung aking piniliwanag sa inyo. Pagmumulat, ukol sa kahulugan at kahalagahan ng BEC. So, maaari magkaroon ng seminar ukol sa BEC ang mga laikong lingkod ng parokya mula sa mga officers ng PPC, SPPC, Church Organization. Okay? Number 2, pagpili at pag-anyaya para sa mga laikong lingkod na magiging kasapi ng core group ng BEC. Mula sa dumulo ng seminar para sa BEC, maaaring pumili na mag-anyaya ng 15 laikong lingkod o higit pa para sa parokya upang magpasimula ng BEC inyong core group. Ang core group na regular na nagsasagawa ng pulong panalangin ng BEC at pagpapalalim ng pag-unawa sa kasanayan ng BEC ay ipadanas sa core group ang hamon at biyaya ng BEC sa parokya at kung paano nila ito itataguyod kahit wala pang mga seminarista. Kasi dati, kaya lang nagkakaroon ng BEC kasi merong mga seminaristang nagtitrain. Kahit wala ni seminarista, kailangan may magpapatuloy. Okay? 4. Patuloy na paghubog sa mga kasapi ng core group, kasanayan sa pamumuno, kaalaman sa salita ng Diyos at kalaliman ng sa espiritual na pamumuhay. Kailangang hubugin ang mga kasapi ng core group sapagkat sila ang magiging tagapagmuno ng mga bubuing buklod ng BEC sa parokya. Parang yung ginawa ni Kristo. Pumili ng 12, lagi niyang kasama, pagdating ng panahon, yung 12 yun ang kanyang sinugo. Okay? Para magbuuri ng mga pamayan ng Kristiyano. Pang-5, pagtatalaga at pagkilala sa mga kasapi ng core group ng BEC sa misa bilang tagapamuno ng buklod ng BEC sa iba't ibang pamayanan na sakop ng parokya. Ito ay upang ipaunawa na kanilang pagtugon bilang kasapi ng core group ng BEC ay isang bukasyon at pagtawag ng Diyos. Okay? Pang-6, pagtukoy sa pamayanan na maaaring pasimulan ng buklod ng BEC, mga aktibong lingkod ng parokya. Mainam na ang gawain ito ay pasimulan sa mga aktibong laikong lingkod ng simbahan katulad ng kasapi ng lectors commentator at mga naninirahan sa isang SPPC na mga lector commentator. Kasi ako nakikita ko, pinaka-close kung magpapasimula ka ng BEC, nakaagad ay sigurado hindi sila makatatanggit gagawin nila lector commentator kasi sila nagpapahayag na salita ng Diyos. Pero from there, pwede ka na magparami ng magparami. Okay? Okay, so sabi nga natin, in-explain ko sa inyo, saan magsisimula ang BEC? Sa aktibong lingkod ng parokya. Ayan ang bumubuo sa ating parokya. Aktibong lingkod ng parokya, maninimba, katolikong KBL. Saan dapat magsimula? So dapat tayo magsisimula dito sa, tinatawag natin dito sa ating core muna. Sa loob muna tayo magsimula. Pagka nagawa natin sa loob, saka tayo magpunta sa labas. Okay? Hakbang sa pagbubuo ng BEC sa parokya. Okay, ito yung pagtukoy. Sa mga pamayanan na maaaring pasimulan ng buklod ng BEC, mga karaniwang mananampalataya. Yung una, aktibong lingkod. Ito naman, karaniwang mga mananampalataya na maaaring magandang compound, mga magandang ugnay magkakapitbahay, na merong mahusay na leader, so tutukuhin mo rin. Unti-unti.
Pangwalo, sa mga nabuong buklod ng BEC, maglagay ng 2 o 3 tagapamuno mula sa core group kasama ang paggabay ng mga seminarista kung may seminarista. Ito ay isang mainam na paghahanda para sa mga tagapamuno ng BEC. Gayun din naman kung matatapos ng gampanin ng seminarista ay may magpapatuloy ng BEC. So, kasi minsan nang nangyayari, pagka nandun ng seminarista, mabubuo yung BEC, hirap na hirap yung seminarista. Halos katanghali, araw-araw, dinadalo yung mga tao, pinagpapaliwanagan, hinihikayat. Pagka nabuo na nila yung BEC, babalik na sila ng seminaryo. Pagka walang sanay, mula sa simbahan sa parokya, sino magpapatuloy? Okay? So kaya kailangan mag-train. Okay, pang-siyam, magkaroon ng pagtitipon at gawain sa parokya na ang BEC ay nagkakaroon ng puwang sa gampanin. So yun yung sinasabi ko na kailangan talaga i-inculcate at insert yung diwa ng BEC sa mga church activities sa isang parokya para ma-recognize talaga at makita at ma-realize ng mga tao na ang parokya ay kumikilos sa tunguhin at layunin ng BEC. Number 10, maghanap, pumili, humubog ng mga laikong lingkod na maaaring maging community organizer. So kailangan mo yan, sila ang magtitiyak na magtataguyod ng gawain ng BEC. Maglaan ng pinansyal na suporta para sa mga community organizer. Ang simbahan ay hindi lamang naglalaan ng pinansyal na gastusin para sa pagpapagawa ng simbahang bato, bagkus pagbubuo ng simbahang tao. Okay? Pang-11, pagtatagoy ng BEC sa isang malaking hamon sa parokya. Ito ay mahirap buuin, subalit madaling mabuwag kung hindi iingatan. Yan ang katangian ng BEC. Mahirap buuin, pero madaling mabuwag at masira. Mamatay. Mahirap buhayin, pero madali namang mamatay. So kailangan talaga, iingatan mo talaga, may tamang plano. Okay? Laging tandaan ang spiral development ng BEC as Christian community upang makita ang patuloy na pag-iral, pag-unlad ng BEC sa buhay ng parokya ng simbahan. So pinilagkan yung spiral development ng BEC. Doon mo tatitingnan, ano na bang level itong BEC ito? Siya ba'y nasa liturgical na ba? Siya ba ay nasa service na? Siya ba ay nagmi-mission na? So, bagamat yun ay patuloy na umiikot yung spiral development, doon mo makikita, makaklasify, ano na yung orientation ng isang buklod ng BEC. So, yan yun, di ba? Pinakita ko sa inyo yung 5 stages ng spiral development ng BEC. Diyan mo matutukoy kung ano yung stage nila. Sila ba ay nandito na sa liturgia? Sila ba ay nakarating na rito? Okay? Pero yan, yung particular na katangian ng BEC, pero yan, tuloy-tuloy naman yung umiikot. So, meron siyang spiral development. Okay? Mga hamon sa pagtataguy ng basic ecclesial committee. Ito na yung mahalaga. Isa sa mahalagang titingnan natin. So, si Father Picardal ay nagbigay ng mga nakita niyang hamon sa pagtataguy ng basic ecclesial committee. Pagka nagsagawa tayo ng BEC, ano ang mga ma-encounter nating mga problema? Una, mahirap itaguyod at ipagpatuloy ang mga gawain ng BEC. Sustainability. Talagang mahirap yan. Okay, natatandaan ko yung isang parokyang pinanggalingan namin, nakapaggawa kami ng 114 buklod ng BEC na magkaroon ng lipatan, pumalit ang ibang pari, hindi alam at walang kamulatan sa BEC. 140 na BEC, meron kaming 10 community organizer, nung pumalit ang bagong pare, tinanggal ang community organizer. Bakit natanggal? Tinanggalan na ng allowance. Hindi naman daw kailangan kasi may misa na. Bakit magbi-BEC pa? Nang mawala yung community organizer, sino magpa-follow up sa mga 140 na grupo? Di wala na magpa-follow up. Di hindi man kinontra, pero namatay. Kasi minsan, meron tayong tinatawag na mga paring BEC killer at saka BEC lover. Sana kayo pagdating ng panahon, tayo maging mga BEC lover. Kasi yung pamamaraan naman, may pamamaraan kasi ibang pare, hindi naman nila kukontrahin, hindi nila papatayin, pero pababayaan. Hindi bibigyan ng pansin, hindi papansinin, pababayaan, unti-unti mamamatay. Okay? Kaya ako naniniwala sa pagtuturo sa mga seminarista, darating ang panahon, mga seminaristang magiging pare, kung 8 taon na ako nagtuturo ng BEC, darating ang panahon, pagka kayo na ang mga kura paroko, kapag ka pinag-usapan ng BEC, meron tayong common ground, meron na tayong training, meron tayong kaalaman, meron tayong kasanayan. Kaya masusustain na natin. Kasi ang hirap sa sustainability ng isang BEC ay pagpapalit ng mga pare. So bagamat mahalaga yung lahi ko, pero sabi nga ay talagang napakahalaga pa rin yung gampanin ng pare sa gawain at misyon ng BEC sa isang parokya. Okay?
So yan. So iba nga, sabi nga ay meron tayong tinatawag ng Nigaskugon mentality sa simula lang. Many BCs that had been formed could not be sustained, especially when the parish priests who initiated them were transferred and those who took their place were not supportive. This was also the case when external pastoral agents who helped form BECs were gone. Some BECs have a Nigaskugon mentality. The members were very enthusiastic at the start, but they lose interest after a while. Okay? Sustainability. Pangalawa, pananamlay ng mga kasapi sa pakikihalok sa mga gawain ng BEC. Attendance and participation. Nagsisimula ng masiglat marami, unti-unti, wala nang dumadalo ng mga pulong panalangin, wala na nakikisa sa gawain ng BEC. So yan ay bahagi pa rin yan ng usapin ng sustainability. Okay. Attendance and participation. There are BECs where only a few actively participate on ongoing activities, the weekly Bible service and Bible sharing. Most of those who attend are women. The men and young people are seldom seen. Attendance and participation may increase during community masses and during Fiesta, Christmas, and Holy Week. So, hindi siya ganun karami kaagad. Karaniwan, mga miyembro ay babae, wala yung kabataan at kalalakihan. Pero sa akin kasi, bahagi yan ng challenge. Pero kung meron kang tamang sistema at malinaw yung kung ano yung BEC, masusustain mo yan, mababantayan mo yan. Kaso nga lang, talagang mahirap. Pero sulit naman kasi magandang bunga nito sa parokya. Okay? 3. Kakulangan ng mga laikong lingkod sa pamumuno ng BEC, Christian leadership. Kulang ng mga leader. In order to ensure maximum attendance and participation, some dioceses, especially in some parts of Mindanao, have resorted to policies and sanctions. Kapag kayo hindi member ng BEC, hindi kayo mabibinyagan, yung mga bata. Only active members of BEC can avail the sacraments, baptism, confirmation, matrimony. Communities without active BEC are those who fail to pay the monthly dues, cannot have fiesta masses. So many participate due to coercion. But this has also driven others away and some have transferred to other Christian denominations. So may mga sanction, yan ang mga ginagawa na. Ako naman, wala naman tayo sanction. Ang sa akin lang, may sanction and policies para doon sa mga lingkod na simbahan. Kasi mas malaki ang ina-expect sa kanila para sa gawain ng BEC. Okay? Kawalan ng malinaw at tiyak na planong pastoral ng parokya para sa BEC. Pastoral planning. Ito yung sinasabi natin. Ang punto rito kasi, is number 4, ipiniliwanag ko sa inyo, yung BEC, para bang idinagdag lang, isinali lang, pero hindi naman talaga gawain sa parokya. Parang saling pusa lang. Ang sinasabi natin dito, dapat ito'y maging bahagi ng pastoral na plano ng parokya, sapagkat ang BEC hindi naman sama ang pansimbahan. Ito ay buhay at daluyan ng pagkilos ng simbahan sa kanyang misyon at buhay. 5. So yung ating kawalan ng leadership, some BEC leaders, okay, mga leaders natin, have leaders who are incompetent and lacking in commitment. Others have leaders who are very authoritative, dictatorial. Some are acting like pari-pari or little priests, failing into a new form of clericalism of lay leaders. The leaders lack teamwork. Many don't go out of their way to reach out to the members and to encourage them. Others resort to policies and sanctions to assert their authority. So, meron ding failure sa leadership. Talaga naman mahalaga kasi pagka wala kang facilitator, wala kang mga leader, paano mo encourage yung mga buklod mo ng BEC na magtipon linggo-linggo? Kaya kailangan talaga training ng leader. At sa akin, na kailangan din naman, gumamit ka ng pinansyal. Gastusan mo sila, gastusan mo yung training nila, gastusan mo yung pamasahin nila, tugunan mo yung ibang mga pangangailangan nila para lang yung isip nila ma-focus kahit papaano doon sa BEC. So kaya nga sa ibang lugar may mga pari-pari, para bang kakalida ng BEC, pakiramdam nila pari na sila. Kailangan talaga ng training. Okay? 5, kapos na kamulatan sa pagkaunawa sa tunay na diwa ng BEC. Okay? So medyo may tayo. So ito yung sinasabi ko, nakapos sa pagkakaunawa na hindi naintindihan sa parokya kung ano yung BEC. Sabi ko nga, kung hindi naintindihan sa parokya kung ano yung BEC, edi mas lalong malaki na yung problema kung hindi naintindihan ng pare. Sabi nga ni Kristo, paano ka makapag-aakay ng kapwa ng isang bulag kung ikaw rin ay bulag? Kaya itong pagtitraining natin ito, pag-aaral natin ito ay maimula tayo para magawa natin. Kasi kung hindi natin naintindihan ng BEC, paano natin gagawin? Hindi natin naintindihan. Okay? Kung gagawin naman natin, hindi natin naintindihan, baka nahihirapan tayo, nagkakamali-mali lang tayo.
Sabihin natin, wala naman palang kwenta yung BEC. Kasi hindi mo naintindihan eh. Okay? Sunod. Hindi lubos sa pakikasangkot sa BEC na mga samahang kilusang minister ng parokya. Coordination and cooperation. Ito ay mararanasan natin. Kumisan, di ba, sabi ko nga, ang BEC kailangan nagsisimula sa loob, hindi sa labas muna, patungo sa labas. Pero kumisan, ang pangunahing kumukontra sa BEC at hindi nakikisa sa BEC, yung mismo mga aktibong lingkod ng simbahan. Maraming ganyang karanasan. Marami. Kaya para sila tumugon, ibahin natin yung rules and regulation. Kapag ka gusto mo mag-lay minister, mag-BEC ka linggo-linggo. Kung gusto mo mag-lector commentator, mag-BEC ka linggo-linggo. Pero siyempre, hindi naman to drastic. Kailangan ipaliwanag mo ng ipaliwanag sa kanila. Pero matapos yung pagpapaliwanag, pag-aanyaya, pang-uuto, pang-i-encourage, saka mo nagamitan ng paglalagay ng mga alituntunin at batas. Kasi kumisan, kapag hindi malinaw sa kanila, hindi nila gagawin. Ang malaking problema sa pagtatagui ng BEC ay mga mismong aktibong lingkod sa simbahan. Sasabihin, lay minister na kami. GCW na kami, matagal na kaming ganito. Tapos dadagdag mo pa yan, hindi na nga namin magagawa. Ayan ang mga katawiran. No? Mga sabihin natin, medyo mahirap pasunurin. Pero bahagi ng challenge ng BEC yan eh. Actually, yung BEC naman, hindi naman yung pari lang kumikilos, hindi lang mga tao, kundi Diyos naman ang kumikilos dyan. Pagkilos yan ng Espiritu Santo. Di ba? Sunod. Okay. So, susunod naman problema, kawalan ng pakikisangkot ng mga kasapi ng BEC sa usaping panlipunan. Yan, pagsa-serve, pagdadasal, pagsa-sharing, mahalaga yan eh. Pero pagka papasok na yung usaping panlipunan, medyo natatakot na sila kasi una, baka may anak sila nagtatrabaho sa munisipyo. Pangalawa, baka nakatanggap din sila ng tulong, meron silang mga bagay na pakinabang doon, kamag-anak nila. Pero bahagi ngayon ng training ng BEC, di ba makita niyo yung bahagdan? Di ba? Dialogue of life, formation, metanoia, saka palang papasok yung diakonia, yung paglilingkod sa sambayanan. So, siyempre, tinitrain mo yan eh. So, unti-unti yung pagmumula sa kanila, i-challenge mo sila. Diba? So, yan ang mga problema sa gawain ng BEC. Okay. So, simula dyan sa ating mga discussion na ito ay nakita natin yung mga challenges na ito. Okay? So, mga hamon sa pagtataboy ng basic ecclesial community. Yan ang mga pangunahin natin makikita ng mga hamon. Pero sa akin, bilang nagtuturo ng basic ecclesial community sa aking karanasan, sa aking pagkaunawa at mga nabasang aklat, para sa akin, napakalaking challenge pa rin para sa mga pagtataguyod ng BEC ay magkaroon ng malino na pagkakaunawa. Ano ba talaga ang BEC? Okay? So kasi sinasabi BEC best practices, BEC contextualize, BEC adapted. Malinaw. Ano ba yung i-contextualize natin na BEC? Ano ba yung i-adapt natin BEC? Kasi kailangan meron muna tayong pagmumulan kung ano yung i-contextualize natin. At ano yung BEC na yan? At kung tatanungin tayo, sa paanong paraan na masasabi natin, dito sa parokyang ito may BEC, sa parokyang ito walang BEC. Ano yung dahilan, ano yung palatandaan na nasabi mo na ang parokyang ito may BEC, ang parokyang ito walang BEC? Dahil ba sila may library program? Dahil ba sila ay tumutulong sa mga mahirap? Para sa akin, ang pangunahing nagbibigay ng identidad o identity kakanyahan ng BEC na nasa isang parokya ay kung mayroong maliliit na pamayanan na nakatira sa isang lugar, magkakaugnay, nagsisimba, nagsasabuhay ng pananampalataya at higit sa lahat, linggo-linggo, nagsasagawa ng kanilang pulong panalangin, nagninilay sa salita ng Diyos, nagbabahagi na ng karanasan, at tumutugon sa tawag ng panahon sa pamagitan ng kanilang tubong pagkilos na sila'y kaisa at nakikibahagi sa gawain ng isang parokya. Diyan natin makikita ang larawan ng BEC. Sabi nga ng Declaration 137 ng PCP2 ng 1991, ang aming layunin ay magkaroon ng isang simbahang nagkakaisa, nakikibahagi, humahayo,
isang simbahan ng pari, propeta, haring lingkod, isang simbahang nagpapanibago, isang simbahan ng mga dukha. Ang lahat ng ito ay nakikita sa pagtataguyod, pagsasagawa ng BEC. Paraan ng enculturation, new evangelization na pangunahin ay nagagawa sa pagsasagawa ng pulong panalangin linggo-linggo ng mga kasapi ng BEC sa parokya na nakapaloob sa isang maliit na pamayanan. So maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat sa inyong pagbibigay ng panahon. Sana'y marami tayong natutunan at ipagdarasal natin pagdating ng panahon kapag tayo nasa kanya-kanya ng bahagi ng paglilingkod ay magampanan natin ang basic ecclesial community bilang napapanahon na tugon sa pangangailangan ng ating simbahan, bahagi ng ating misyon na binigay ni Kristo. Maraming salamat po sa inyong lahat.